Minsan, ang estranghero sa bahay ay naging pinakamalapit kong sandigan. Hello, ako si Ligaya, 21 taong gulang mula sa bayan ng Liliw, Laguna. Palagi akong tahimik at maingat sa mga tao, lalo na kapag bago sila sa buhay ko. Nakatira ako kasama si nanay at ang aking ama-amahan, si Mang Delphin, na ilang buwan nang nakatira sa amin. Hindi naman kami ganap na magkakilala, at madalas akong umiwas sa kanya, kahit na wala naman siyang ginawang masama sa akin. Ngunit ng isang araw, nagbago ang lahat ng may nangyari sa amin sa gitna ng katahimikan ng aming bahay. Sa bahay namin sa Liliw, tahimik ang umaga nang umalis si nanay papuntang probinsya para alagaan si Lola na nasugatan sa kanyang bahay. Naiwan kami ni Mang Delphin na mag-isa sa bahay. Hindi kami sanay magkasama, kaya't nanatili akong malamig at may distansya sa kanya. Hindi ko talaga sinasadya, pero mas gustong iwasan ang anumang usapan o lapit. Naglalakad siya palapit sa akin minsan, nagtatanong tungkol sa araw ko, pero palagi akong sumasagot ng maikli at bumabalik agad sa kwarto. Kinabukasan, nang kailangan kong pumunta sa palengke, nalaman kong nalagyan ng hangin ang likod na gulong ng sasakyan. Hindi ko alam kung paano palitan ang gulong, kaya't nanatili akong nakatayo sa tabi, hindi makagalaw sa takot. Nang umuwi si Mang Delphin mula sa trabaho, sinubukan kong sabihin sa kanya ang problema ko nang hindi masyadong umaasa. Pero sa halip na iwanan ako, siya ay mabilis na nag-alok ng tulong at sabik na ipakita kung paano palitan ang gulong. Halika, Ligaya, sabi niya, hindi ito kasing hirap ng akala mo. Tuturuan kita. Muling nagduda ako sa sarili ko habang nakatingin sa kanya, pero may kakaibang aliw sa kanyang mga salita, mabait, mahinahon at walang inaalipusta. Inilagay niya ang jack sa ilalim ng sasakyan at ipinaliwanag ng maayos bawat hakbang habang iniangat ang kotse. Unti-unti, naunawaan ko ang proseso dahil sa kanyang pasensya. Habang siya'y nagtatrabaho, napatingin siya sa akin na para bang hinihintay ang kahit anong reaksyon. Hindi ito ganoon kahirap, ngiti niya. Gusto mo, lumapit ka dito at tingnan ng malapitan. Dahan-dahan akong lumapit, puno ng pag-aalinlangan, habang tinanggal niya ang mga tornilyo ng gulong. Napanood ko ito sa internet, wika ko, na parang pinipilit lang punan ang katahimikan. Napatawa siya ng mahina at sinabing, minsan, iniisip natin hindi natin kailangang malaman ito, pero darating ang araw na kailangan natin. Hindi ko mapigilan ang hindi pagngiti, pero mabilis akong nagselo sa sarili ko, ayokong isipin niyang nasisimulan kong magtiwala sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang ginhawa sa presensya niya, lalo na sa bahay na dati tahimik ng tahimik. Nang matapos niyang palitan ang gulong, umalis siya para itabi ang lumang gulong na parang wala lang. Iniwan akong nakatayo, nag-iisip sa mga nangyari. Salamat, bulong ko, halos hindi ko maintindihan ang sarili ko. Ngumiti siya ng taos puso at sinabing walang anuman. Kapag kailangan mo pa ng tulong, nandito lang ako. Hindi ko alam kung anong nangyari sa loob ko, pero tila may nag-iba. Ang dating pader ng pag-iwas ay unti-unting nagkakabit ng mga bitak, at ang dati kong malamlam na bahay ay nagkaroon ng bagong kulay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, nananatili pa rin ang tanong, paano ko haharapin ang pagbabago sa paligid ko at sa puso ko? Minsan, ang simpleng tulong ay nagbubukas ng pintuan sa mga hindi inaasahang pagbabago. Hello ulit, ako pa rin si Ligaya, 21 taong gulang mula sa Liliw. Matapos ang araw na iyon na tinulungan ako ni Mang Delphin palitan ang gulong ng sasakyan, may kakaibang lamig na unti-unting napapalitan ng init sa pagitan namin. Hindi ko pa rin siya lubusang kilala, ngunit unti-unti, sinubukan kong buksan ang pinto ng aming tahanan para sa kanya. Kinabukasan, maaga akong nagising at nagpasya agad na pumunta sa palengke. Dahan-dahan kong sinigurado na ang gulong ay maayos at matibay bago ako umalis. Habang nagmamaneho ako sa maaliwalas na kalye ng bayan, hindi ko maiwasang mapaisip tungkol sa mga nangyari kahapon. Ang taong dati tila estranghero sa bahay ay nagpakita ng kabaitan na hindi ko inaasahan. Para bang may liwanag na sumisilip mula sa likod ng kanyang mga mata, liwanag na matagal ko nang hinahanap, ngunit hindi ko alam kung handa akong tanggapin. Pag-uwi ko, sinalubong ako ni Mang Delphin sa kusina. Nakasuot siya ng simpleng puting polo at maong, habang abala sa paghahanda ng kape. Ang amoy ng bagong giling na kape at mainit na pandesal ay pumuno sa buong bahay. Tumayo ako sa pintuan, nag-aalangan kung papasok ba ako o maghihintay lang sa labas. Ligaya, gising ka na, tawag niya habang ngumiti.
Gusto mo ba ng kape? Salamat, ang sagot ko, na medyo nagulat sa bilis ng aking pagsagot. Pumasok ako at inilapag ang mga dala kong bag mula sa palengke. Habang umiinom kami ng kape, tinanong niya ako kung kumusta ang aking pamimili. Ayos naman, sagot ko, medyo maiksi, pero ramdam kong may pagnanais siyang makipag-usap ng mas malalim. Nagtagal kami sa tahimik na pag-uusap na tila ba hindi na nakakatakot. Hindi ito yung tipikal na awkward na katahimikan, kundi parang may sinimulang umusbong na pagkakaunawaan. Napansin ko na hindi niya pilit ang mga salita at hindi rin ako pinipilit makipagkwentuhan. Parang unti-unting nirerespeto niya ang espasyo ko at ako namang unti-unting tinatanggap ang pagkakaroon niya sa paligid ko. Alam mo, Ligaya, simula niya, naiintindihan ko kung bakit mahirap sa'yo ang tanggapin ang mga pagbabago, lalo na kapag sanay ka na sa isang paraan ng buhay. Pero nandito lang ako, hindi para palitan si nanay o iba pa, kundi para makatulong at maging bahagi ng pamilya natin. Hindi ko inaasahan ang lalim ng sinabi niya. Para bang nakita niya ang mga lihim na takot ko at pinili niyang huwag husgahan. Napuno ako ng emosyon na halos hindi ko maipaliwanag, halo ng pasasalamat, takot at pag-asa. Salamat, bulong ko, hindi ko lang alam kung paano magsimula. Mumiti siya ng malambing at sinabing, hindi kailanman huli para magsimula, Ligaya. Kahit maliit na hakbang, sapat na yun. Sa araw na iyon, unti-unting nawala ang dating malamlam na hangin sa loob ng bahay namin sa Liliw. Parang may bagong simula, isang bukang liwayway na hindi ko inaasahan, ngunit tinanggap ko ng buong puso. Hindi ko pa rin alam kung ano ang magiging bukas para sa amin, pero isang bagay ang sigurado, hindi na ako nag-iisa sa bahay na ito. Sa kabila ng mga pagbabago, may taong handang samahan ako sa bawat hakbang. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na bumabalot sa isipan ko, ano pa kaya ang mga sikreto na itinatago ni Mang Delphine? Ang mga lihim ng isang tao ay parang mga aninong nagtatago sa dilim ng bahay. Hindi lahat ay madaling makita, ngunit ramdam mo ang presensya nila. Ako pa rin si Ligaya, na ngayoy unti-unting sumusubok na kilalanin si Mang Delphine, hindi lamang bilang ama-amahan, kundi bilang isang tao. Matapos ang aming tahimik na usapan sa kusina, nagsimula akong mapansin ang mga maliliit na bagay tungkol sa kanya na dati hindi ko pinapansin, ang malumanay niyang pagtawa, ang pag-aalaga niya sa mga halaman sa bakuran, at ang paraan ng kanyang pag-aalaga sa amin ni nanay. Isang hapon, habang naghahanda ako ng merienda sa kusina, napansin kong may mga lihim siyang iniimbak sa kanyang mga mata, parang may bigat ng nakaraan na hindi niya sinasabi. Mang Delphine, tanong ko habang naglalagay siya ng mga pinggan sa lababo, may mga bagay ba na hindi mo pa nasasabi sa amin? Tumingin siya sa akin ng matagal, at sa isang iglap, ang mga mata niya ay nagmistulang dagat na puno ng alon. Maraming kwento, Ligaya, sagot niya ng mailungkot, pero hindi ko alam kung kailan ang tamang panahon para sabihin lahat. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero sa sandaling iyon ay naisip ko na mas mahalaga ang pagtanggap kaysa sa paghusga. Okay lang yan, Mang Delphine. Hindi mo kailangang sabihin lahat ngayon. Basta nandito lang ako. Lumipas ang mga araw at unti-unting naging mas komportable ang samahan namin. Napansin ko rin na mas madalas na siyang ngumiti kapag kasama siya namin ni nanay. May mga gabi na nag-uusap kami tungkol sa mga simple at masayang bagay, mga paborito naming pelikula, mga kanta, at mga alaala noong kabataan. Isang gabi, habang nakaupo kami sa sala, napansin ko ang isang lumang larawan na nakapaskil sa dingding. Larawan iyon ng isang batang lalaki na nakangiti, hawak ang isang bola sa isang maliit na plaza sa bayan. Sino siya? Tanong ko, tinuturo ang larawan. Si Miko, ang anak ko, sagot ni Mang Delphine, may halong saya at lungkot. Iniwan niya kami ilang taon na ang nakalipas. Mahirap ang panahon noon. Hindi ko alam kung bakit, pero may bigat na bumalot sa dibdib ko. Hindi ko inasahan na may mga sugat siya na hindi pa gumagaling. Pasensya na, hindi ko alam, bulong ko. Walang problema, ngiti niya. Salamat lang na kahit papaano, nandito ka para makinig. Sa mga panahong iyon, nagsimula akong magtanong sa sarili, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pamilya? Hindi lang ba ito tungkol sa dugo at relasyon kundi pati na rin sa pagtanggap, pag-unawa at pagmamahal? Habang tumatagal, unti-unting nawala ang mga pader ng pagdadalawang isip sa aking puso. Nagsimula akong makita si Mang Delphine bilang isang bahagi ng aming buhay, isang taong may mga kwento, mga sugat, at mga pangarap tulad ko.
Ngunit sa kabila ng mga pagbubukas na ito, may isang lihim pa rin siyang tinatago, isang lihim na maaaring magbago ng lahat ng akala ko tungkol sa kanya. At habang iniisip ko iyon, naramdaman ko ang hangin sa bintana, malamig at tila may dalang babala. Ano kaya ang susunod na yugto ng kwento namin? Ano ang mga sikreto ni Mang Delphine na kailangang malaman? Handa ba ako sa mga susunod na araw? Minsan, ang mga lihim na tinatago sa puso ay unti-unting lumalabas sa hindi inaasahang paraan. Ako pa rin si Ligaya, na ngayon ay unti-unting naglalapit ng puso kay Mang Delphine. Ngunit hindi pa rin nawawala ang pag-aalinlangan sa loob ko. Isang araw, habang abala siya sa pag-aayos ng mga gamit sa likod bahay, napansin kong tila may dinadala siyang mabigat na pasanin. Hindi ko maiwasang magtanong ng mahinahon, Mang Delphine, may problema ba? Tumigil siya sandali, huminga ng malalim at ngumiti ng bahagya. May mga bagay lang na kailangang ayusin, Ligaya. Hindi palaging madali pero kailangang harapin. Hindi na ako nagtanong pa, ngunit mas lalong lumakas ang kuryosidad ko tungkol sa kanyang mga tinatago. Sa mga susunod na araw, napansin ko siyang madalas pumunta sa isang lumang bahay sa gilid ng bayan, isang bahay na matagal ng bakante at tila may kwento na hindi ko pa alam. Isang gabi, naglakas loob akong sundan siya nang hindi niya nalalaman. Dahan-dahan kaming naglakad sa makipot na daan ng liliw, hanggang sa marating namin ang lumang bahay. Sa loob, may mga taong nakaupo at nag-uusap ng mababa. Napansin ko ang mga mata ni Mang Delphine na naglalagablab sa gitna ng mga iyon. Hindi ko maintindihan ang eksaktong nangyayari, ngunit ramdam ko na may malalim na kahulugan ang mga pag-uusap na iyon. Nang makita niya akong nakatayo sa labas, nagulat siya. Ngunit hindi siya nagalit. Sa halip, niyaya niya akong pumasok. Ligaya, may mga bagay sa buhay na kailangang harapin, kahit na mahirap, sabi niya ng seryoso. Ito ang bahagi ng aking nakaraan na kailangang tapusin para makapagsimula tayo ng bagong buhay. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi ko pa rin lubos na alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit alam kong hindi ito basta-basta. Sa pagsapit ng araw, hindi ko maiwasang mag-isip, ano ba talaga ang mga sinasabi ni Mang Delphine? Ano ang tinatago niya sa likod ng mga ngiti at pag-aalaga? Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ko ang isang kakaibang tensyon sa hangin, parang may paparating na bagyo na hindi natin maiwasan. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ano ang mga lihim ng lumang bahay na iyon? At paano ito makakaapekto sa amin ni Mang Delphine? Isang tanong ang bumabalot sa aking isipan, handa ba akong harapin ang lahat ng ito? Minsan, ang mga lihim na matagal nang itinago ay biglang sumabog at wala kang magagawa kundi harapin ang katotohanan. Ako pa rin si Ligaya, dala-dala ang mga tanong sa puso habang unti-unting lumalalim ang misteryo sa paligid ni Mang Delphine. Hindi ko inakala na ang simpleng araw na iyon ay magiging simula ng isang malaking pagbabago sa aming buhay. Kinabukasan, nang bumalik si nanay mula sa probinsya, sinalubong namin siya sa pintuan ng bahay. Si Mang Delphine ay tila may dalang bigat sa mga mata, ngunit pinilit niyang umiti para kay nanay. Habang nagkakape kami sa kusina, napansin ko ang kakaibang tensyon sa pagitan nila. May mga bagay akong kailangang sabihin sa inyo, wika ni Mang Delphine, pilit na kalmado. Mga bagay mula sa nakaraan na baka magpabago sa inyong pananaw sa akin. Nakanganga kami ni nanay, hindi makapaniwala sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. May pamilya ako dati, patuloy niyang paliwanag, isang anak na lalaki, si Miko. Nagkaroon kami ng mga pagsubok at hindi naging madali ang aming pagsasama. Iniwan niya kami dahil sa mga problema na hindi namin nalampasan. Nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Mang Delphine habang ibinabahagi ang kanyang kwento. Ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita, at sa gitna ng katahimikan, lumabas ang isang damdamin na hindi ko inaasahan, ang pag-unawa. Hindi madali ang buhay, dagdag niya, pero hindi ibig sabihin na hindi tayo pwedeng magbago at maghilom. Napailing si nanay, habang ako naman ay tahimik na nakikinig, unti-unting naiintindihan ang lalim ng sugat na taglay ni Mang Delphine. Pagkatapos ng usapan, naglakad ako palabas ng kusina, dala ang mga tanong na bumabagabag sa puso ko. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pamilya? Paano ko haharapin ang mga bagong katotohanan ito? Habang tinatanaw ko ang madilim na kalangitan sa labas, naramdaman ko ang simoy ng hangin na tila may dalang babala. Ang buhay namin ay unti-unting nagbabago at wala nang pabalik sa dati. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw, hindi ako nag-iisa sa laban na ito.
Ngunit, ano pa kaya ang mga lihim na itinatago ni Mang Delphine? At paano ito makakaapekto sa amin ni nanay at sa akin? Sa mga susunod na araw, ang aming pamilya ay haharap sa isang pagsubok na hindi namin inaasahan. Handa ka na bang malaman ang susunod na kabanata ng aming kwento? Minsan, ang mga pangyayari na hindi mo inaasahan ay nagiging daan para mas makilala mo ang tunay na sarili mo. Ako pa rin si Ligaya, at hindi ko akalain na ang simpleng araw na iyon ay magdudulot ng malalim na pagbabago sa buhay namin. Matapos ang pag-amin ni Mang Delphine tungkol sa kanyang nakaraan, ramdam ko ang halo-halong emosyon sa puso ko, pagkagulat, panghihinayang, at higit sa lahat, pag-aalala kung ano ang kahihinatnan nito sa amin. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang takbo ng aming bahay sa Liliw. Si nanay ay tila nag-aalala, madalas na tahimik at malalim ang iniisip. Si Mang Delphine naman ay naging mas tahimik, ngunit mas determinado na harapin ang mga problema. Ako, sa kabila ng aking kabataan, ay pilit na sinusubukan intindihin ang mga nangyayari at hanapin ang tamang posisyon ko sa gitna ng gulo. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Mang Delphine sa sala, tinanong ko siya ng diretsyo. Ano ba talaga ang nangyari kay Miko? Bakit siya umalis? Huminga siya ng malalim bago sumagot. May mga pagkukulang ako bilang ama. May mga desisyon akong ginawa na hindi niya nagustuhan. Pero hindi ko kailanman sinadyang saktan siya. Nakita ko ang pagsisisi sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi ko dati napansin. Ano ang plano mo ngayon? Tanong ko, nais malaman kung paano niya haharapin ang nakaraan. Tinatanggap ko na hindi ko na mababago ang nakaraan. Pero gusto kong ayusin ang mga nasirang relasyon, lalo na kay Miko. Gusto kong maging mabuting ama, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa inyo ni nanay. Napaisip ako sa mga salitang iyon. Sa kabila ng lahat, may pag-asa pa rin. May pagkakataon pa para sa pagbabago at paghilom. Ngunit habang lumalalim ang gabi, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na dumadaloy sa akin. Paano kung hindi tanggapin ni Miko ang kanyang ama? Paano kung mas lalong masira ang aming pamilya? Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili kung hanggang saan ako handang tumanggap at magpatawad. Sa gitna ng mga pagdududa, may isang bagay na malinaw, hindi na ako pwedeng umalis sa laban na ito. Ang kwento namin ay patuloy na sumusulat ng mga pahina, puno ng saya, lungkot at mga pagsubok. Ano kaya ang susunod na hakbang ni Mang Delphine? Makakaya ba niyang ayusin ang nasirang ugnayan? At higit sa lahat, paano kami magpapatuloy bilang isang pamilya sa kabila ng mga lihim na unti-unting lumalabas? Abangan ang susunod na bahagi ng kwento namin, kung saan haharapin namin ang mga hamon ng pagtanggap at paghilom. Minsan, ang mga lihim na matagal na itinago ay biglang sumabog, at ang mundo mo ay nagiging gulo sa isang iglap. Ako pa rin si Ligaya, at hindi ko inakala na ang buhay namin ay malalagay sa bingit ng pagbabago dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari. Matapos ang mga araw ng pag-uusap at pag-amin ni Mang Delphine, isang gabi na tila payapa ang simula, nagbago ang lahat ng walang babala. Habang kami ni nanay ay nag-aayos ng mga gamit sa sala, may kumatok sa pintuan ng matindi. Nang buksan ni Mang Delphine, isang matandang lalaki ang nakatayo roon, basang-basa sa ulan, may dalang mga sulat at larawan. Tahimik siyang nagbigay ng mga iyon kay Mang Delphine, habang ang mga mata niya ay puno ng lungkot at galit. Delphine, ang malalim na boses ng matanda, panahon na para harapin mo ang nakaraan mo. Hindi makapaniwala si Mang Delphine, at ako naman ay nanlaki ang mga mata. Sino ba siya? Ano ang ginagawa niya dito? Pagkatapos niyang umalis, hindi na naging pareho ang katahimikan sa bahay. Ramdam namin ang bigat ng mga bagong tanong at takot na dala ng mga lihim na unti-unting lumalabas. Lumipas ang mga araw at napansin ko si Mang Delphine na madalas magtago ng mga sulat at larawan. Minsan, tanong ko siya ng diretsyo, ano ang mga iyon? Bakit hindi mo sinasabi sa amin? Tumango siya ng dahan-dahan. Mga alaala ng nakaraan. Mga bagay na kailangan kong ayusin kahit na mahirap. Ngunit may isang bagay na hindi niya sinasabi, isang lihim na bumabalot sa kanyang puso at nagbabanta na sirain ang aming mga bagong pag-asa. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ko ang tensyon sa hangin. Para bang may unos na paparating, handang wasakin ang lahat ng aming pinagsikapan. Ano kaya ang mga lihim na dala ng matandang iyon? Ano ang magiging epekto nito sa amin ni Mang Delphine at ni Nanay? At higit sa lahat,
paano ko haharapin ang mga pagbabagong ito kung ang pundasyon ng aming pamilya ay unti-unting natutuklasan na may mga bitak? Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, alam kong hindi pa tapos ang kwento namin. Handa ka na bang malaman ang susunod na kabanata ng aming buhay? Minsan, ang mga lihim na matagal nang itinago ay biglang sumabog at ang buhay mo ay nagiging gulo sa isang iglap. Ako pa rin si Ligaya at hindi ko inakala na ang simpleng gabi na iyon ay magiging simula ng isang malalim na pagsubok para sa aming pamilya. Nang umalis ang matandang lalaki na may dalang mga sulat at larawan, ramdam namin ni Mang Delfin ang bigat ng mga tanong na dumaan sa aming isipan. Kinabukasan, habang naglalagay si Mang Delfin ng mga gamit sa mesa, napansin ko ang isa sa mga sulat na bahagyang nakalantad. Hindi ko mapigilang kunin ito. Nang basahin ko ang laman, unti-unting kumulog ang aking puso. Ang sulat ay mula kay Miko, anak ni Mang Delfin, puno ng mga hinaing, galit at mga tanong na matagal nang hindi nasagot. Nabanggit dito ang mga pagkukulang ni Mang Delfin bilang ama, mga pangako na hindi natupad, at mga pangyayaring nagdulot ng sakit sa kanilang pamilya. Hindi ko alam kung paano haharapin ang bigat ng mga salita. Nilapitan ko si Mang Delfin at tahimik akong nagtanong, ano ang nangyari sa inyo ni Miko? Paano niyo haharapin ito? Tumingin siya sa akin ng mailungkot at pagsisisi. Ito ang bahagi ng aking nakaraan na kailangang harapin kahit na mahirap. Hindi ko pwedeng itago ito sa inyo. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisisi, may mga bagay na hindi niya pa nasasabi, mga lihim na unti-unting lumalabas sa bawat sulat at larawan. Sa mga araw na sumunod, sinubukan naming ni Nanay na suportahan siya, ngunit ramdam namin ang bigat ng nakaraan na unti-unting sumisira sa aming katahimikan. Isang gabi, nagkausap kami ng masinsinan ni Mang Delfin. Ligaya, sabi niya, alam kong mahirap ito, pero kailangan nating harapin ang lahat ng ito bilang pamilya. Naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad, ngunit sa puso ko ay may pag-asa pa rin. Ngunit, ano pa kaya ang mga lihim na itinatago ni Mang Delfin? At paano namin haharapin ang mga pagsubok na dala ng kanyang nakaraan? Habang naghahanda kami sa darating na unos, naramdaman ko na ang buhay namin ay hindi na magiging dati pa. Handa na ba kayo sa susunod na bahagi ng aming kwento? Ang laban namin ay hindi pa tapos at ang mga lihim ay unti-unting bubukas sa harap ninyo. Minsan, ang mga lihim ay parang apoy na hindi mo napapansin hanggang sa sumiklab ito at magliyab ng todo sa paligid mo. Ako pa rin si Ligaya at sa bawat araw na lumilipas, ramdam ko na ang aming mundo ay unti-unting nasusunog sa init ng mga katotohanang hindi namin inakala. Ang mga sulat, mga larawan, at ang mga hindi nasagot na tanong ay naging apoy na pumapaso sa aming relasyon ni Mang Delfin at ni Nanay. Hindi na namin kayang itago ang sakit at galit na matagal na nating pinipigil. Sa bahay namin sa Liliw, ang tahimik na silid ay naging saksi sa mga sigalot at luha. Ang mga pag-uusap na dati mahinahon ay nauwi sa matitinding pagtatalo. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Mang Delfin sa silid, hindi na niya napigilan ang emosyon. Ligaya, hindi ko sinasadya ang lahat ng ito. Gusto ko lang maging mabuting ama at asawa, pero tila palagi akong nadadapa. Nakita ko ang kanyang mga mata na puno ng pagsisisi, ngunit ramdam ko rin ang bigat ng katotohanan na unti-unting nagwawasak sa amin. Ako naman, sa kabila ng sakit, ay nagtanong sa sarili, hanggang saan ako magtatagal? Hanggang saan ako magpapatawad? Ang aming pamilya ay tila naglalakad sa bingit ng pagkawasak. Ang mga pangarap na unti-unting nabuo ay tila nagkalat sa hangin. Ngunit sa kabila ng lahat, may apoy pa rin sa puso ko, apoy ng pag-asa, ng pagmamahal, at ng paniniwala na kahit gaano man kabigat ang pagsubok, may paraan para magsimula muli. Habang pinipilit kong hawakan ang mga piraso ng aming sirang pamilya, hindi ko maiwasang magtanong, ano ang magiging kapalaran namin? Paano namin haharapin ang unos na ito? At higit sa lahat, may kakayahan ba kaming bumangon muli mula sa abo ng aming mga pagkakamali? Abangan ang susunod na yugto ng aming kwento, kung saan haharapin namin ang pinakamalaking hamon sa aming buhay. Handa ka na bang samahan kami sa laban na ito? Minsan, ang pinakamadilim na gabi ay naghahatid ng bagong liwanag na hindi mo inaasahan. Ako pa rin si Ligaya, at matapos ang lahat ng unos, pagtatalo, at mga luha, narating namin ni Mang Delfin at ni Nanay ang punto kung saan kailangan naming magdesisyon, mananatili ba kami sa mga nasirang piraso ng aming pamilya, o magpapatuloy sa bagong simula na puno ng pag-asa?
Isang gabi, habang nag-uusap kami sa ilalim ng maliwanag na buwan sa aming bakuran sa Liliw, nagpasya kaming magbukas ng puso. Napagtanto naming kahit gaano man kaliit o kalaki ang sugat, kaya naming paghilumin ito ng magkakasama. Ligaya, sabi ni Mang Delphine, may ngiting puno ng pag-asa, hindi na natin mababago ang nakaraan, pero kaya nating baguhin ang hinaharap. Gusto kong maging bahagi ng buhay niyo ng buo, hindi bilang isang estranghero. Napaluha ako sa kanyang mga salita. Sa wakas, naramdaman ko ang tunay na pagkakaibigan at pagmamahal na matagal ko nang hinahanap. Si nanay naman ay ngumiti at niyakap kami ng mahigpit. Ang pamilya ay hindi lamang dugo, kundi ang pagtanggap, pag-unawa at pagmamahal. At dito tayo magsisimula muli. Habang pinagmamasdan namin ang mga bituin sa langit, ramdam ko ang simula ng isang bagong kabanata, isang kwento na puno ng pag-asa, pagkakaintindihan at pagmamahal na hindi matitinag. Ngunit bago matapos ang gabi, may narinig akong mahina, ngunit malinaw na tinig mula sa loob ng bahay. Isang lihim na tila pa rin naghihintay na madiskubre. Ano kaya iyon? Ano pa ang mga kwento na hindi pa nasasabi? Ang aming kwento ay nagsimula ng muli, ngunit nananatili pa rin ang misteryo na naglalakbay kasama namin, isang misteryo na handang ilahad ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa pagsubaybay sa aming kwento. Sana inahanap ninyo ang inspirasyon sa aming paglalakbay. At tandaan, sa bawat pamilya, may mga lihim at mga laban, ngunit sa dulo ng lahat, ang pagmamahal ang siyang pinakamahalaga. Hanggang sa muli, mga kaibigan. May susunod pa kaming kwento na magpapabago sa inyong pananaw. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mga susunod naming kwento. Paalam sa ngayon, ngunit ang aming kwento hindi pa tapos.